So yun po, magandang mga tanghalian gabi. Kung anong oras mo ito napapanood mga paangat. Siyempre shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa buong mundo. Time check muna tayo. Yun. Mag-aalas 12 na ng tanghali mga paangat. At dahil mag-aalas 12 ng tanghali, siyempre nag-almusal na tayo. Siyempre kumain lang tayo ng konting tinapay, no? Ngayon mga paangat, siyempre alas 12 na, mananghalian tayo. Dahil pecha de peligro na mga paangat. Ang pera na natin mga paangat is, saan yun? Huh? Is tumataginting na 10 dirhams. 2.5 yan, 2.5 oh. O, yun oh. So 10 dirhams lang yung pera natin. Ngayon, kailangan natin makabili ng pananghalian ngayong araw, no? So ano mabibili ng 10 dirhams ngayon dito sa Dubai? Na ulam ulam lang mga paangat. So tara, samahan nyo ako. Siya nga pala mga paangat, mamantal ako. Pero kung nakakita nyo kanina, habang nagtatapos yan ng basura, nakita nyo ba na mamantal ako? Ano daw yan hives. Isa siyang hives. No, na hindi alam ko ano yung reason kung bakit namamantal, pero after 24 hours nawawala daw yan. Ayun sa research, no? Tapos Makati siya mga paangat. Inom lang ako ng cetirizine para sa pagtanggal ng kate. Ngayon wala na, kaya umagang kate, kaya hindi ako makapag-vlog dahil nangangati ako, hindi ka makapag-focus sa pagkasalita dahil ang kate-kate niya. Pero ngayon wala na. Pero anyway, ngayon ang gagawin natin is bibili tayo ng pang-ulam natin ngayong tanghali. At kung ano yun, mabibili natin sa budget na 10 dirhams. Let's go, tingnan natin. Excited ba kayo? Medyo traffic mga pangat Hindi ko lang kung baka traffic. Let's go mga pangat, tabi tayo. Tayo ang hari ng kalsada pag ganito mga pangat. Green ang signal light. At ngayon mga pangat, dito pa sa Al-Madina, no? Wala tayo sa Al-Maya, wala tayo sa Weston, wala tayo sa New Era. Nandito tayo sa Al-Madina. Ang naisip ko mga pangat pala, magmumunggo tayo, munggo. So bibili tayo ng halagang 3 dirhams na munggo. Ayun, oy. 3 dirhams. Basta halagang 3 dirhams lang bibili natin mga pangat. Kung ano ng mga herbs dito, ang dami yan. Mani. Ano kaya ito? Buy only 3 dirhams this one? Oo. Mga powders. Maganda yan sa kalusugan. Ito maganda mga pangat. Balat na na butong pakwan. Yung sinandok na mga pangat. Sinandok na. 3 dirhams only Ang dami. Bawasan. Ang dami. Yung 10 dirhams natin mga pangat, bawasan ng 3 dirhams equals 7 dirhams na lang, di ba? 7 dirhams na yon, kinakailangan makabili tayo mga patampang sahog sa munggo. Yun, 3 dirhams. Iyan oh, di ba? Paga to. 3 dirhams. Siyempre mga pangat, di mawala ang sibuyas, kamatis, bawang at luya. Kaya ganyan mga pangat, mamaya ng spinach. Kung marami-rami na yun, baka kulangan yung 10 dirhams Ito. 11 dirhams ang kilo. Isa. 10 dirhams ang kilo. Maliit lang. Ayan. 2 dirhams ang kilo. Walang. So yung mga pangat, nakakuha na tayo ng kamatis, sibuyas, bawang, luya na kailangan natin mga pangat sa pagluto ng munggo. Ngayon mga pangat, siyempre papatimbang natin dito. Titingnan natin kung magkano yung presyo mga pangat So titingnan natin mga pangat kung ilan pa yung bawas sa 10 grams. So meron tayong mga pangat na 1.19, 0.28 grams, 0.66 pills, 0.48 pills. Meron tayong panggisa, pang sahog naman mga pangat. Siyempre hindi mawala ang paa ng manok. Bibili lang tayo mga pangat ng halagang 3 dirhams. Boss, we can buy 3 dirhams here? 3 dirhams only we can buy? 3 dirhams? Oo. Yun. How many pieces buy? 6 pieces mga pangat na paa ng manok. Panghalo lang dito. Pwede na. May pagtanghali na tayo ngayong ulam. Tingnan yung mga pato ko. It's already clean. At syempre tatanggalin nila yung mga pato. Linisin pa nila yung ano yan. Kuko. Automatic yun. Kung nag-iisa ka lang sa Dubai, sa UAE, at budget meal lang kailangan, eto na yung mga pangat. Etong munggo na to, marami na to para sa'yo, di ba? Pero kung pamilya kayo, medyo lalakihan nyo ng konti lang. Pero 10 grams sobra pa, mga pangat. Sa isang kainan, actually 2 kainan na to, di ba? Pwede pa to mamayang gabi. Pwede mo na to pang hapunan mamaya. Goods na goods. Yo! Thank you ba ya? Check. 313. I-add natin yan mamaya. Tignan natin magkano yung kakalabasan ng budget natin. Hindi, lalagyan pa natin espinas mga pangat.
So nilagyan ko mga pat ng isang spinach pa. Boss, 1 spinach. Thank you. 1 gram na spinach mga pangat. Tingnan natin kung aabot ang 10 gram to lahat. Boss, let's check. 9.75. Plastic. Ay, saktong 10 gram mga pangat. Saktong 10 gram. Thank you ba ya? 10 gram, saktong-sakto. Kasama yung plastic. Kasi yung plastic mga pangat is ano eh, 20 fils. Yeah, 25 fils pala. Meron tayong pananghalian for today. Ngayong araw ng Lunes, April 21. Kasi kahapon is church anniversary namin, no? Dito sa Dubai. So, umasin tayo kung naparod yung previous vlog natin. Kahapon yun, mga pangat. Ang ganda lang ng natutunan natin doon, no? Be servant. Actually, hindi siya madaling gawin, pero pag nagawa mo siya, masarap sa pakiramdam. Talo mo pa yung ano, yung umikot sa buong mundo, around the world, trip around the world, no? To serve the people sa mga talagang totoong nangangailangan. Yun. Dami ko na lang sinabi. Tara, uwi na tayo. Lutuin natin to. Habang ututan dila tayo mamaya sa bahay mga pangat. Sabi tayo. Why? It's really ready. Why you make it like this? Let's go, let's go, let's go. Actually yung mga pat, hindi pa rin gano'ng mainit sa labas, no? Sakto lang yung weather. Sakto lang yung init niya. Anybody home? Nobody home? Ako na naman ang mag-isa mga pangat. Usually, ganun talaga. Ay! Still there? You still there, baby Steve? I thought you're going outside already. Your mom, where? Your mom? She's still... Your dad is there, okay. I thought you alone. Tulog pala si Christian. May tao pala. Akala ko walang tao. Ang lakas ng buhay. Natutulog pala si Christian doon. Ingay ko pa. Daming labahan mga pangat. At ututang dila tayo mamaya. Luto mo tayo munggo. Actually mga pangat, kahit na ganito yung kondisyon, pero hindi pa rin siya nag-humid. Okay yun, goods na goods yun. Pansin yung mga pantabukas yung bintana dyan. Diba? Lagusan yan, oh. Pero pagka humid ang panahon mga pat, hindi pwede buksan yan. Ang init ng singaw. Ngayon hindi siya mainit, eh, oh. Kaya pwede pang lumabas labas. Anyway, ilagay natin itong yan, munggo, siyempre. Yung pang hinaantay natin dito mga pangat sa malaking kaldero. Yan, oh. Para makakain ang lahat. At pwedeng kumain ang gusto pang kumain mamaya pag uwi nila. Ng munggong niluto natin. Siyempre si Prinsesa, baka magbaon si Prinsesa nito. Pwede siya magbaon, actually. Inubos ko na mga pangat yung munggo para solve. Nakuha natin. So yun mga pangat, at habang pinapakulo natin yung munggo, gusto ko mo lang basahin ito mga pangat. Gusto ko shoutout lang natin yung mga malupit nating mga subscribers, viewers, mga talagang sumusuporta sa ating mga pangat, no? Si Bang Elista Aviari 372. Sir Rogen, kamusta na po? Ako nga po pala yung nagko-comment noon sa inyo last 6 months. He. Wow. Nandito na nga po pala ako sa UAE. 6 months na ako, kaso sa Fujairah po ako nakatira. Yeah. Kasama ang aking mga tita at mga pinsan ko. Sana po soon ma-meet kita dyan sa Dubai. More blessing po sa inyo at sa Team Paangat. Maraming salamat sa iyong suporta, Mr. Evangelista. Sana nga mag-cruise yung landas natin dyan dito sa Dubai or kahit saan man sa sulok ng Emirates ng UAE. Sa mga subscribers ko dyan, kaway-kaway lang. Hello! Nabanggit natin yung sana ma-meet kita. Nabanggit mga pat, may naalala ko mga pangat, no, na subscribers natin, avid viewers natin, no, mga pangat na talagang totoong sumusuporta sa atin, na talagang solid supporters o supportang solid mga pangat. Nag-upload sila sa atin first sa Facebook and Messenger, no, or sa YouTube channel natin na yun nga sa comment section. O may mga gustong makipag-meet personal, no. At syempre, gusto natin, syempre, willing tayo. But unfortunately, yung mga schedule ng mga pangat is hindi nagkakatugma-tugma, no? Or day or time nung
Yung iba mga pangat galing pa ng ibang bansa, no? Pupunta pa rin sa UAE. Baka sakali, no, na makita tayo. Hindi lang naman tayo ang purpose nila dito mga pangat. Mayroon din silang family dito, no? Relatives, no, na napapasyalan, no? Dahil napapanood nila tayo mga pangat sa ibang bansa, nagbabakasakali sila na makita tayo. Unfortunately, hindi nga talaga nangyayari. Kagaya nito mga pangat si Abdul, yan mga pangat. Hi sir, sana ma-meet kita sir. Vacation po kasi kami ng family ko dito. Saan po magandang pasyalan na hindi expensive or free dito sa Dubai? Al-Barsha po kami ngayon. Yan. Di mga pangat, nung na-receive ko yan, yung comment na yan, andun na kami mga pat sa Pilipinas nakabakasyon. Or nung nung January. Alanganin. No, mga. At syempre mga pangat, hindi lang yan mga pangat. Meron pang mga nag-message sa akin, no, yung asawa daw nila, hindi ko na mabagitin kung lalaki o babae. Yung asawa daw nila mga pangat is nakita niya na lagi nanonood sa atin yung asawa niya, parang gusto niya maging surprise gift. Isusurprise yung kanyang asawa na ma-meet tayo in person. But the problem is yung schedule mga pangat ng pasok natin at saka yung off ng kanyang asawa. O kaya hindi nagtugma mga pangat, sayang, no? Sayang, maraming opportunity na ganun. At hindi lang yun mga pangat, meron pa, no? Hindi ko na sa inyo papakita pagluto ng mga pangat. Hindi umaba yung video natin kasi may meron tayong discuss ngayon, mag-uusapan, no? Yung mga pangat, pumasok tayo sa loob. Kasi biglang tumawag yung ating supervisor, may tinanong lang mga pangat, kaya nakat yung ating pag-uusap dun sa kusina. Tapos pinatay ko na rin mga pangat yung kalan. Pagpatuloy natin mga pangat. At saka mga pangat, kagaya ni si Sir Alon, yun. Ako si Alon, yan. Hindi ko lang alam kung ano yung tunay niyang pangalan, pero yun yung nakalagay sa kanyang messenger. So, nag-message sa atin mga pangat, no? Meron silang 3 days vacation dito mga pangat sa UAE, no? Sa Dubai. So, galing pa sila mga pangat ng Kuwait. At nagulat ako mga pangat nung nag-send sila ng picture sa atin, no? 7 AM nandito sila mga pangat. Nakikita daw nila yung mga binablog natin, no? Sa paligid, yung Jollibee, yan sa may Sala Aldin, yung kinakain nating Rio, tapos yung Viva Supermarket, dyan nakita daw nila yan, pinicturean nila. Natuwa daw sila sa nakikita ng mga binablog natin doon sa Dubai. Actually mga pangat, malayo sila dito sa kung saan ako nakatira. Nasa DIP sila mga pangat, Dubai Investment Park. Parang yun, o tama ganun. Kamag-anak nila dito mga pangat sa Dubai. Gusto ko sanang punin yung opportunity, kaya lang talagang hindi kaya. Ina-expect nila mga pangat na on that holiday is naka-holiday din ako sa work, naka-leave. Meron din silang iabot na something sa atin, no? Hindi na nangyari kasi nga hindi natin sila na-meet. Pero shoutout sa inyong lahat, sa mga gusto tayong ma-meet. Shoutout sa inyo, maraming salamat sa inyong effort, no? Kahit hindi tayo nagkita ng personal, pero yung effort na ginawa nyo, I really appreciated. Maraming salamat. Actually maraming mga pangat na nag-send sa atin ng mga video habang nanonood sila, yung kanilang flat screen, yung kanilang TV, sa TV sila nanonood. Na-amaze ako, and then at the same time nahihiya na konti, no? Nahihiya kasi ang laki ng screen TV, kita yung buhok-buhok sa ilong. Yung lahat ng kasulok-sulukan ng mga butas-butas na mga mukha natin, yung mga nganga natin doon, no? So anyway, nakakatuwa lang yung mga ganong subscribers natin na talagang totoong sumusuporta at na-inspire sa mga video natin, no? And I hope na marami pang ma-inspire tong channel natin, no? Lumaban sa buhay, no? Lalo na sa mga pinagdadaanan natin ngayon sa Pilipinas, no? Sa buong mundo mga pangat. Sinasabi ko buong mundo kasi hindi lang naman dito sa UAE, hindi lang naman sa Pilipinas yung nanonood sa atin. Ito makwento ko lang, shoutout sa'yo kung nanonood ka. Actually mga pangat, itong si Princesa, no? Nung time na ini-interview pa lang siya, may kakaiba daw siya napansin doon sa mga tao sa paligid, no? Na laging nakatingin sa kanya, parang nakamasid sa kanya. Huwag kayo masyadong malisyoso, ha? Babae yung tumitingin sa kanya, hindi lalaki. Nung na-hire na siya, pagbalik niya doon, yung isang ka-workmate niya na ngayon, kinumpronta siya kung ikaw ba to? Kamukha mo kasi, sabi. Tapos, di ba nagbablog yung papa mo, gano'n siya, binanggit nga yung pangalan, Rogen TV, parang natural daw si Princesa. Sabi, natural siya syempre, dahil hindi niya ina-expect na Oo. Uuwi kasi sila mga patang Pilipinas. So, nag-impact sila ngayon. Bakasyon, 20 days lang naman. Anyway, nahihiya siya, bigla siyang nagkaroon ng hiya kasi syempre mga pat, alam mo yun, kasama mo yung subscribers nyo, no, nanonood lang sa inyo. Actually si Madam, yung ka-workmate niya, galing pa ng Japan yun. Ang sabi niya nga, sa Japan pa lang pinapanood niya na tayo, no? Tapos biglang kasama mo na sa trabaho. So yung mga ganong senaryo, no, nakakatambalan ng puso naman. Kagaya mga pat kay Lincoln Play, sabi niya mga pangat, apply na ako sa Dubai sir, sinunod ko advice nyo, sinendan ko lahat ng pwedeng applyan sa work abroad, sana pala din sa LinkedIn,
Pray lang, okay? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, you do your part, no? Ginawa mo na yung dapat mong gawin. And syempre, kalakip niyan mga pangat, dapat may dasal tayo, mag-pray din tayo. Syempre, kailangan natin ng gabay ng Lord. And kailangan natin ng wisdom, knowledge, and siya pa rin mga pangat ang kikilos, no? Para saan ka pwede, o saan ka talaga nararapat, or saan ka pwedeng mas safe, no, na bansa or na agency, yung legit, no? Yun yung maganda mga pangat, no, sa mga conversation natin, sa mga nagko-comment, tapos nagagawa natin ng video yung comment nyo. And then may mga ibang tao na nakakapanood na natutulungan natin, no? Mula sa ibang tao yung comment, ginawa natin ang video, vlog, and then napanood nila, natuto sila, nagkaroon sila ng idea, no, kagaya ni Sir, no, na sinasabi niya nga na sinunod niya yung mga advice natin na mag-apply dun sa work abroad. Nagkaroon ng tulungan, no? Hindi lang ako yun, kasama kayo dun mga pangat. So yun ang maganda sa mga nagko-comment sa atin, no? Once na may mga question na kaya kong sagutin based on our experience, based on our knowledge, and based dun sa mga taong nakasalamuhan natin sa circle natin na kaya namin sagutin yan, gagawin natin ng vlog yan and video yan for the general, for all people na makakapanood. Kung may mga nagtatanong na saan yung pwede mag-apply, paano mag-apply sa Dubai, paano mag-apply sa UAE, anong pwedeng agency, anong pwedeng website, anong pwedeng ganito. So maraming agency dyan, no, pwede nyo applyan. Kahit hindi dito sa UAE mga pangat, kahit sa ibang bansa pa na pwede nyo applyan. Kumbaga may license sila para magpaalis ng mga Pilipino papuntang ibang bansa, or OFW, Overseas Filipino Workers. At syempre gaya ni kay Brian Cruz, yan, shoutout sa'yo. Once pa lang ako napunta ng Dubai to visit my mother. First time to visit after 16 years. Namimiss ko ang Dubai at gusto ko bumisita ulit. At ang sarap panoorin ng raw and fun vlog mo kasi parang kasama mo ako maggala. Kaya ako minsan pag mayroon tayong pag-uusapan, pag mayroon tayong mga topic, mga paangat kung bakit paligoy-ligoy kung saan-saan muna ako pumupunta, kasi yun yung gusto ko sa vlog ko is 2 in 1. Ayoko lang na ma-stagnant dun sa isang kwarto, sa isang upuan, lamesa, na may nakatayong camera at nagsasalita. Ayoko nang ganoon. Gusto ko munang ipakita yung mga bagay na ganito yung sikat ng araw ngayon sa UAE, ganito ngayon yung oras dito, ganito, namimili tayo dyan, gano'n. Kasi may mga ibang tao kasi na gusto mo mapanood mo yung mga gano'n, yung paligid ng Dubai, yung kung saan ako nakatira, kung saan kami nakatira, kung ano yung mga buhay dito sa Dubai. Kumbaga parang sangkutsa ba? Yung mga interesado naman dun sa nag-click sa title natin, mapapanood nyo rin naman yun mga pangalan. Kagaya na ngayon, di ba? Ang pinaka-main vlog natin mga pangalan nasa title. At mamaya may mag-comment na naman at sabihin ay, para ang grade 1 pupil, may maipost ka lang, di ba? May mga ganun di ba? Hindi naman totoo sinasabi mo. Pero naka-laugh. Hindi naman siya bash. Pero syempre, nangungulit-ngulit lang sa atin yan mga pangat. Sabi niyang hello conception mga pangat. Total nabasa mo ang mga comment ng mga basher. Yan, basher. Na nandito rin sa Dubai o sa UAE at buhay-buhay sa Dubai sa content na ito. Boss Rogen, baka pwedeng i-content yung dark side ng mga Pinoy sa Dubai. Hindi naman sa paninira, pero for awareness ng mga tao na gustong pumunta dito. At para sa may mga asawa na iniwan sa Pinas, salamat po. So yun ang pag-uusapan natin. Anyway, try nyo panoorin to. Yan. Panoorin nyo muna yan para magkaroon tayo ng konting idea, konting inspirasyon, o konting knowledge pa. Bakit tayo nag-abroad o bakit tayo nagpunta rito, no? Sa pamilya natin. Kung ikaw ay dalaga at binata, to improve yourself para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, para makaipon ka, and eventually makauwi ka ng Pilipinas, makapag-business ka. Doon naman sa may mga pamilya, syempre mas masuporta natin yung ating mga anak sa kanilang pag-aaral, at magkaroon tayo ng eventually, syempre business din, or ano pang reason mga pangat, no? Lahat yan is positive and good reason why we are going to abroad. Ang masasabi ko lang dyan, no, dark side is kahit saan meron. Sa buong mundo, nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka man, pare-pareho yung dark side. Kung tinutukoy mo dyan is yung pangangalo niya, kahit sa Pilipinas, nagagawa yan. Hindi lang dito sa UAE, at nag-Japan din ako, nagagawa din yon. Nakakalungkot, no? Iniwan yung pamilya. Kasi nga, kung napanood nyo ulit yung vlog na to, they are not prepared. They are not prepared emotionally, physically, spiritually. And they are not focused what are they needs kung bakit sila nagpunta ng abroad. Saan man lupalok ng mundo, may dark side pagdating sa adultery o pangangalo niya. Financial, pagdating naman sa financial, kahit saan din meron din ganun. Kaya iwasan natin, no? Pag usapang pera,
No, yung hiram-hiram, basta't financial ang pinag-uusapan, mapa-Pilipinas ka man o dito, pwede kang masira ng pera, mga pangat. Ang pagkakaibigan o maging pamilya, in terms of financial, no, mga pangat. Then pagdating naman dun sa siraan, meron din, no, siraan, no, sa posisyon, sa trabaho. Minsan mas maganda pang kasama mo yung ibang lahi sa kapwa mo Pinoy. Minsan ang Pinoy is competitor, no, kahit na hindi naman mo siya kinokompetensya, pero ganun kasi yung mga tingin ng iba. Hindi ko naman nilalahat, no, pero may mga ganung klaseng attitude. Laging nakikipagkompetensya sa lahat ng bagay. Sa mga posisyon, pag naangatan mo ng konti, syempre medyo tiyatamaan yung ego. Ang problema kasi yung mga karamihan yung ego natin, no, mga Pilipino. Gaya ng pagiging talangka, no, yung hilaan pababa tayo mga Pinoy, no. Kaya nga sinasabi ko kanina, pag nakaangat yung isa, imbis na matuwa ka dun sa na-achieve ng kasama mo o ng kapwa mo Pilipino, dahil ang impact niyan sa Pilipinas din naman. Kasi pag yung ibang tao may na-achieve, maging masaya tayo para sa kanila. Kasi mga pat, yung na-achieve nila yun, hindi naman nila yun binulot lang. Hindi naman nila yun mga pangat, hiningi lang. Pinaghirapan nila yun, kaya nagkaroon ng ganung outcome. So kung gusto natin magkaganon mga pat ang buhay natin, do our part, do our best. Huwag tayong mainggit. Alis natin inggit at galit. Kasi yung inggit mga pangat, hindi ka magiging masaya pag lagi ka naiinggit. Isa pa yung inggit na yan, hindi lang dito, kahit saan meron itong inggit. Lalo na sa Pilipinas, di ba? Kung ano yung nakikita mo sa Pinas, ganun din yan dito mga pat. Minimal nga lang dito. Yung chismis, minimal. Chismis na kagaya sa Pilipinas kahit saan, di ba? Nag-trending pa yung mga chismis. Dito hindi ganun. Nakakasira din yan. Kumbaga, dark side din yan. Kasi, kung bakit, kasi ginagawa din nila. Yung kung ano yung binibintang sa'yo, ayun ang ginagawa nila. Para sa akin lang yung mga pangata, karamihan ganun. Pero hindi naman lahat. Ang mapapayo ko lang mga pangat ganito. Pag nagpunta kayo ng ibang bansa, hayaan nyo muna silang ilabas nila yung mga uga-ugalan nila. Hayaan mo makita yung mga dark and good side ng mga taong nakapalibot sa'yo pag napunta ka ng ibang bansa. At mula doon ka mag-a-adjust. Observe mo muna sila, siyempre sa unang magpapakiramdaman. Sila makikiramdam, ikaw din makikiramdam. Paulit-ulit na ginagawa ng isang tao kasi, yun talaga siya. So doon mo makikita kung sino yung dapat mong pakisamahan at hindi. Pwede mong iwasan at hindi. At least nakilala mo na sila, safety ka na. Hindi ka pa nila kilala lubusan. Huwag kang maging showy. Oo, maging active ka, maging presence of mind ka. Huwag ka naman tulala na anga-anga, mukha kang anga-anga. Huwag naman ganun. Huwag kumbaga looking smart, parang ganun. Maging mabait ka sa paningin nila. Hindi yung uto-uto. Magkaiba yung uto-uto sa mabait. How to approach, how to talk. Hindi presko, hindi mayabang, hindi mukhang palaaway, hindi mataray, hindi masungit. Hindi suplado, hindi suplada. Yun yung ibig kong sabihin. Hindi. So pagdating dito mga pangat, syempre minimal lang mga pangat yung mga lumalabag sa batas. Ayun naman yung kagandahan dito mga pangat. Mga Pinoy dito sumusunod sa rules. Basta hindi masyadong garapan. Hindi kagaya sa Pilipinas, ihi kung saan-saan. Tapos ng pinagkainan kung saan-saan. Mga balat ng candy. Walang ganun dito. So yun lang ang kagandahan. Tsaka, yun lang mga pangat siguro yung masasabi ko. Sobrang haba ng ututang dila din ngayong maghapon mga pangat. At anong oras na? Alauna na. Yan. Alam ng hapon at pinatay ko muna yung kalandon, iluluto ko na mga pangat, hindi pa ako na nanghalian. Baka magpadisal lang ako. And then mamaya ako nahuluto yung gabi yun para pagdating ni Prinsesa, kain na kami sabay. At para may baon din siya kinabukasan, di ba? Siguro hanggang dito ang vlog na to. Maraming salamat sa panood. At syempre don't forget to like, share, and subscribe. Kung bago ka pa lang, click the notification bell para update ka sa mga bagong i-upload nating boy dito sa Dubai. At syempre, yun nga, fan vlog na sinasabi nila. O raw vlog ng mga pangat. Think positive lang, good vibes. God bless you all. Siyempre sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. And see you in the next one, mga pangat. Huwag kayo magkasawa. Ha? Let's go!